Nako, hindi po maiwasan na pag-isipan ang Malacanang na tila minamaniobra at sinasabotahe itong mga expose o pagbubanyag ni 1st District Batangas Congressman Leandro Legarda Libiste. Ito ay kaugnay ng kanyang inilabas na Cabral files. At siyempre ay ngayon biglang umeksena mismo. Umeksena pa ito pong si PCO Undersecretary Claire Castro at parang nagpahayag po siya ng pagdududa dito po sa inilabas na files ni Congressman Lebiste. So talagang ngayon pinagdedebatehan kung talaga bang in the spirit of transparency ibinigay itong Cabral files o hindi. So wala pa humalinaw, no? At kumpirmasyon din mismo sa DPWH at nanatiling bukas ang hamon ni Congressman Libiste at linawin ang katotohanan o haharap sa mas malalim na pag-uunyag. So dito ho mga kaubayan ay siyempre pinag-uusapan po natin dito ito hong sinasabi ni Congressman Libiste na kung saan ay talagang napaka-grabe ho at lawak ko, no? At ito ho yung sayang ho talaga, no? At hindi ho napagtuunan ng pansin ng gobyerno at kung talagang seryoso sila dito po sa mga nalalaman, no? Kaya lang wala na, yumao na po, no? Si dating Undersecretary Cabral. At dahil dito ay yun nga ho, nagpapalitan ho sila ng mga no, ng mga pahayag. At ito pong si Jose Castro umepal ho rito sa isyong ito. Panoorin ho natin. At mamaya ay meron ng humbanta itong si Congressman Libiste na kapag hindi po isya ng publiko ay kanyang ilalantad naman na yung mga tila pumipigil dito po kay Secretary Vince Dizon na ilabas ito hong Cabral files. Panoorin ho natin mga kababayan, ito muna, no? Yung palitan ng mga pahayag ni na Congressman Libiste at gayon din yung pag-eksena ni Yusek Claire Castro dito po sa isyong ito at higit sa lahat, yung tila biglang pagbabago ng ihip ng hangin mula naman kay DPWH Secretary Vince Dizon na sabi niya parang pinalilitaw niya sa pilitan po yung pagkuha ni Congressman Libiste dito po sa files at sa opisina na noibuhay pa, no, si Yusek Cabral. Ito, panoorin niyo mga kababayan, ito pong report nito para mas maliwanag at madiskusyon natin na mabuti. Ito po. Wala pong dahilan na mag-cast doubt si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I have uploaded. Sagot naman ni Castro, hindi siya kundi si Libiste ang dapat magpatunay na authentic nga ang files. Dagdag pa ni Castro, ni hindi nga raw niya alam kung ang mga in-upload na dokumento ni Libiste ay altered o binago o kaya ay fabricated o pineke. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman nanawagan para sa interagency investigation sa koneksyon umano ng ilang cabinet official sa bilyong-bilyong insertions ng infrastructure projects sa DPWH. Sabi ni Lacson, masyado pang maaga para sabihing chismis lang ang mga ito dahil baka isipin ng publiko na may cover-up. Tugon ni Castro, ang tinutukoy niyang chismis ay ang files na in-upload ni Libiste na hindi pa raw na-authenticate sa ngayon. Ayon pa kay Castro, nag-iimbestiga na ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at sinabi na rin ng Pangulong mananagot ang mga dapat managot kaya hindi raw katanggap-tanggap na sasabihing may pinagtatakpan ang palasyo. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, wala pa siyang ino-authenticate na files o dokumento mula kay Libiste. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Setyembre raw na magpunta si Libiste sa tanggapan ni Cabral. Tumawag daw si Cabral kay Dizon para sabihing hinihingi ni Libiste ang mga dokumento kaugnay sa alokasyon ng mga distrito. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya
yung computer ng isang staff. Ang sabi sa akin ni Yusek Cabral ay nagpilit siyang use sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Hindi raw alam ni Dizon kung anong nakuhang dokumento ni Leviste. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Naipasa na raw ng DPWH sa Ombudsman ang mga file at computer ni Cabral at bahala na raw ang Ombudsman na pag-aralan at i-authenticate ang mga ito alinsunod sa sabpina. Tinanong ng GMA Integrated News si Leviste tungkol sa mga sinabi ni Dizon na pwerasahan umanong kinuha ni Leviste ang files gamit ang kanyang flash drive at hindi pa na-authenticate ni Dizon ang anumang dokumento. Tugon ni Leviste, hindi yan totoo. Hindi raw niya maisip na magsisinungaling ng ganoon si Dizon dahil meron pa raw iba na naging bahagi ng pag-uusap nila ng kalihim noong sabihin nitong ibigay ang file sa kanya para sa transparency. Ilang araw pa lang daw noon sa pwesto si Dizon. O yun po, napanood nyo ho mga kababayan at yun nga, parang may binabanggit ho itong si Congressman Leviste na parang magbumukhang tanga sa issue ng Cabral Files. Itong si Yusek Castro. At sabi po ni Leviste, kasi ito may reaksyon ho siya na kung saan iginiigit ho kasi ni Palace Press Officer Claire Castro na may tuturing na chismis o hearsay ang inilabas na Cabral Files hanggat hindi ra po ino-authenticate ng DPWH. At ayon naman kay Leviste ay magbumukhang tanga umano ito pong si Castro sa bandang huli dahil sa makukumpirma mismo ng DPWH pati na ang ilang opisyal ng Kongreso ang pagiging tunay na mga dokumentong kanyang inilabas. Ayon. So, yun po, binabanggit niya, no? At git po ng kongresista na hindi basta-basta galing kung saan ang datos. O yun po. Kundi, nagmula mismo ito sa DPWH. Yan po ang sabi po, no, ni Congressman Leviste at may kaugnayan umano ito sa opisyal na proseso ng budget, kabilang ho yung 3.5 trillion pesos na pondo ng ahensya sa loob ng ilang taon. Grabe ho ito mga kababayan. So, yun ho. Pero kasi ang may binabanggit ho ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi niya raw ho ma-authenticate at masabi dahil sa hindi niya paraho nakikita. Ito pong binabanggit ni Congressman Leviste. So, yun ho, nagbabanggaan po ng mga pahayag at alam niyo, napaka-importante kaya binibigyan po natin to ng linaw kasi yung pinag-uusapan ho nila rito, pera po natin lahat. Pera natin ang taong bayan, no? Taxpayers money ho na inaukusan na tila nalustay ho dahil sa iba't ibang mga grabe pong korupsyon ng ilang mga ehensya individual dito po sa usaping ito, mga kababayan. So, yun ho. Kaya ito, pakinggan natin ulit ito pong pangalawang report naman na kung saan nagbabanggaan ho, no? Yung magkabilang panig at kung sino ho ba talaga ang dapat na paniwalaan. Ito pong si Congressman Leviste o si DPWH Secretary Vince Dizon. Ito, panoorin nyo ho, mga kababayan, itong muling report. At maya-maya ay ating ihimayin itong isyong ito. Importante ho ito wag ho kayo magsasawa dahil sa talagang dapat pag-usapan po natin ito dahil sa isa po ito sa talagang maiguguhit sa kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration. Ito hong napakatindi ho, napakalawak, napakalala, napakagrabe ho na korupsyon sa ating gobyerno. Panoorin ho natin itong report patungkol sa banggaan ng mga pahayag sa pagitan ni Congressman Leviste at Secretary Vince Dizon. Mapipilitan umano si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na ilabas sa mga pangalang anyay pumipigil kay DPWH Secretary Vince Dizon na ilabas ang umano'y Cabral Files na hawak daw ng kongresista. Yan ang sagot ni Leviste matapos ang naging pahayag ni Dizon na hindi raw inauthenticate ng kalihim ang anumang dokumentong hawak ni Batangas Representative Leviste. Sa isang panayam sinabi ni Dizon na hindi pa niya nakikita ang mga dokumentong tinatawag na Cabral Files kaya hindi niya pwedeng kumpirmahin ang authenticity nito. Kabaligtaran ng naunang pahayag ni Leviste na animoy pinatunayan na raw ng kalihimang files.
Iginiit ni Dizon na noong Setyembre, pinilit umano ni Leviste kumuha ng kopya ng files sa tanggapan ni Yumao ng dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at gumamit pa raw ng computer ng isang staff para isave ang mga ito sa flash drive. Ayon kay Dizon, ito mismo ang ikinwento sa kanya ni Cabral nung buhay pa ito. Tinanggi naman ni Leviste ang paratang at sinabing alam daw ni Dizon ang pagkuha ng files at hindi raw totoo na may pamimilit na nangyari. Ibinigay rin daw ito kay Leviste dahil umano sa spirit of transparency. Anya, naniniwala siyang may pagsang-ayon sa panig ng DPWH na ilabas ang mga dokumento in the interest of transparency. Kamakailan naglabas ng set ng mga dokumento si Leviste na may summary ng mga allocation per district, province at region mula 2023 hanggang 2026. I'm sorry that the public is impatiently waiting for more informations to be released on the proponents in the NEP, but I want to give the DPWH and USEC Claire Castro the chance to set the record straight before I prove that they have been lying. For them to say that there are no proponents in the NEP and they don't know who are the proponents in the NEP is a lie. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag, inililaw ni Dizon na ipinasa na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga computer at files na ginamit at hawak ni Cabral, alinsunod sa sabina ng ahensya. Dagdag pa ni Dizon, ang ombudsman na ang may kapangyarihang sumuri, mag-analyze at mag-authenticate ng mga dokumento bilang bahagi ng ongoing investigation sa flood control scandal. Ayan po, napanood nyo at napakinggan yung report at bagamat sabi po ng DPWH, nagsumiti na raw po sila ng kopya sa ombudsman. At pero sabi ho ni Congressman Leviste, dapat ilantad na rin ang DPWH yung kanyang inilabas na Cabral files at na nagmula mismo sa kanilang mga computer at siyempre, di ba, naipasa na po sa ombudsman. Para po kay Leviste, kung mayroon ng opisyal na kopya ang DPWH at ang ombudsman, wala namang saysay ang patuloy na pagdududa sa pagiging tunay na dokumento at may saysay na tapusin ang usapin sa pamamagitan ng ganap na transparency. So, ito, bakit hindi lang po isa publiko ng DPWH yung kopya in the interest of transparency? Para lahat to magkaalaman kasi parang ginagawa ko kasi ngayon, di ba? Miksena itong si Yusek Castro. So, parang sinasabotahe o kung ano man di ba? Magiging perception, ganun ho. At parang para magkaroon po ng pagdududa. Yun ho. Kasi ito pong si Secretary Dizon, ang sabi ho yung mga dokumento, inamin niya naman, ang galing po sa DPWH system, pero dapat talagang kukumpirmahin kasi gusto niya yung basahin pa ulit. Pero sabi po ni Congressman Leviste, hindi, meron ka ng kopya, galing nga sa inyo Kaya dito ho, may mga kanya-kanya mga reaksyon dito po sa isyong ito. Kayo ho, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, ano po masasabi nyo rito? Kaya nga ito ho, katulad po, binabanggit ho ni dating Presidential Anti-Corruption Commission o PACC Chairman Greco Bellica. Kaya raw nawawala ng tiwala ang taong bayan kay Pangulong Marcos Jr. Dito ho sa mga, tulad ho itong isyong ito, sa mga dokumentong inilabas ni Congressman Leviste. At ayon po kay Bellica, hindi na usapin kung authentic o hindi ang mga dokumento, kundi kung bakit tila mas inuna ng gobyerno ang pagkwestiyon sa naglantad kaysa ang verifikasyon ng nilalaman ng mga ito. Ayun. So, kahit na hindi, kung authentic ba o hindi, dapat imbestigan at, di ba, at imbis na questionin itong paglalantad o expose. At iginiit po ni Bellica na ang ganitong asal ng pamahalaan mismong ugat po ng pagkawala ng tiwala ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, di ba, base po sa pinaka-latest na survey ng SWS ay -3. -3 ang nakuhang marka, yung trust rating ni Pangulong Marcos Jr. So, yun ho. At kasi para ho kay Bellica, ang patuloy na pagturing ng Malacanang sa pangunguna po ni Palace Press Officer Claire Castro na hearsay
o chismis ang mga dokumento, nako, nagpapalalim lamang yan ng hinala na may tinatakpang pagkakamali. O imbes na hanapin ito ng may pananagutan. So parang magkakaroon po ng cover-up. Ganyan din po ang yung naging pahayag ni ni Senator Lacson, di ba? So parang lilitaw ho na may cover-up dito po sa isyung ito. Dapat ho talagang alam niyo ho, napaka-importante ho nito Kahit na sabihin mong hindi mo na kukwestiyonin kung sino man ang nagsabi, nag-expose o naglantal, mas Congressman Leviste, dapat paimbestigahan kaagad. At dapat ito po sana ay pwedeng maging gabay po ng ating gobyerno, di po ba?